Maaari po ba na tayo ay magsipagtayo? Tayo ay mananalangin. Sa mga oras na ito, maaari po ba yung mga bata ay tumahimik muna? Muli natin kausapin ang ating Panginoon at humingi tayo ng gabay para sa gawain. Close our eyes, bow our heads, and to the presence of our Lord. Father God. Dear Lord, Father God, thank you, Father God, sa umagang ito, Panginoon, ay pinagkalo mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na ipatuloy mong pinapahiram sa amin, Panginoon. Sa daling ito, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil muling kami binangon sa aming hinihigaan, Panginoon, at muling nagsama-sama, Panginoon, upang purihin ka, Panginoon. Humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran, Lord, sa mga kasalanan na nagawa namin, Panginoon, na siyang humaharap papunta sa iyo, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon, wala ulang hanggang talampakan, Panginoon, upang hindi ito maging hadlang, Panginoon, upang magpurin sa iyo, Panginoon. Humihingi kami, Panginoon, ng kalakasan na iyong gabay, ng iyong Holy Spirit, Panginoon, upang bigyan kami, Panginoon, ng gabay sa gawain ito, Panginoon. Lord, paramdam mo, Panginoon, na nandito ka sa amin, Panginoon. Paramdam mo, Panginoon, yung presensya mo, Panginoon, ng sa ganun, Panginoon, ay maramdaman namin ito, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na nandito ka po sa aming harapan, Panginoon, na siyang pinaglilingkuran namin, Panginoon, at ikaw po ang siyang maitaas dito, Panginoon. Lord, humihingi kami ng gabay para sa mga taong nandito, Panginoon, buksan mo ang kanilang puso at isipan, Panginoon, upang maintindihan lahat, Panginoon, ng mga salita mo. Salamat, Lord, sa mga puso nandito, Panginoon, na handang matuto at magpaturo, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon. Ihanda mo po kami sa mga salitang maririnig namin, Panginoon. At humihingi din kami ng gaway, Panginoon, sa mga taong papunta pa lamang, Panginoon. Ikaw po ang siyang maghari, Panginoon. Ikaw po ang siyang manguna sa gawain ito, Panginoon. Salamat po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan. Maaari po ba na palakpakan natin ang ating Panginoon? Salamat po para sa ating Panginoon. Ayan, sige. Mukhang tulog pa ang mga tao na nandito, So, may papagawa muna ako para mag-isip-isip naman ang ating mga katawa-pisikal na katawa. Ayan. Sige, hanap ng partner. Hanap muna ng partner. Hanap ng partner. Katabi mo. Ayan, hanap muna ng partner. Sige, lahat mo ba may partner na? Sige po, lahat. Dapat may partner. Yan, para mag-isip-isip ng ating diwa, harap tayo sa ating mga partner. Harap tayo sa ating mga partner. Okay, pag sinabi ko, one, mag-shake hands kayo. One! Pag sinabi ko, two, kayo ay mag-appear. Dalawang kamay po, dalawang kamay. At pag sinabi ko, three, kayo ay lulundag. Okay, ulitin natin. One, shake hand. Two, appear. At three, lulundag. Sige, mas mabilis. One, two, three. O, mas mabilis. One, two, three. Okay, balik partner. Balik naman sa partner. Balik. Para mas mabilisin. Lahat po, makikisali. Lahat
you po. Di mo lang kung hindi ko eh. Matalo na po. Pagpapasalamat na po siguro kay Lord. Nadagdagan na naman bagong taon. 21st na po. Pasalamat lang po kay Lord sa buong taon na naman na pinagkakita na tinabay ako. Then, thankful lang din po kasi wala masamang nangyayari sa buong taon. Then, patuloy pa rin ginagabay na pinagpapala sa pangalan ng Panginoon. Then, pasalamat lang din po kasi maraming nangyari sa buong taon na sa buong taon na to, maraming nangyari sa akin bilang hindi lang sa ministry, hindi lang sa pamilya din, sa pag-aaral din. Pero thankful pa kay God dahil hindi pa rin nawawala yung guide niya. Yun, patuloy na sa Diyos lang yun, paborito ng Diyos sa salamat. So, isang magpalang magawa sa ating lahat. So, testify ko ng voice ng mga ito nakalipas na 2 linggo is marami kong pagsubok na naranasan ko. No? So, nung Monday po, ng youth night, is hindi po ako nakapunta ng maaga dahil sa kadahilan ng po. Yan po, ako kasi is lang nalaban sa lakan, sa school. So, naging hassle lang po sa akin nung time na yun, nung Monday, na hindi ko po inasahan na Monday ko pala kayo mag-Victoria. No? So, sabi ko po sa team dito sa church is, ahabol po ako ng maaga kaya sisikapin ko makahabol na maaga, sabi ko gano'n. So, ayun po, nagulat din ako na mag-Victoria kami sa Palawi. So, ganito ko kapanggan, kaya pang Palawi. Then, dagdag pa po doon is, malayo pa po yung pupunta namin para sa Victoria. New Zealand daw sabi is, parang siya bundok na bukid, yung dalawa. Maganda yung view, maganda naman na himay sa Victoria. Yun nga lang, naging hassle ako sa pagpunta, pagbiyahe. Kasi, nagpabalik na po ako galing ng Palawi. Nag-traffic naman po kami sa Botolan sa Karael. Bale, mag-isang oras po kami bago kami nakakatay. Kasi meron po mga nagsasagutan, may mga nag-over, may mga nag-overflow, may mga sinisita ng mga kotse.
ayun, nagtagal po kami doon, kaya nainis na ako nun. Sa totoo, nainis na ako sa bus. Sabi ko, bakit kayo pa Lord? Sabi ko, kailan marami akong gagawin kayo para sa church ka ako. MC po kasi ako sa youth night nung Monday na po, MC ako nun. So, naano ako sa sarili ko kasi hindi ko naman na maayos yung oras ko nun. Kaya sabi ko ganun, pagdating ko dito is wala pa akong tanghalian, wala pa akong kain kasi direct ako yung nagbiyahe. So pagdating ko dito, nanginginig ako, nagugutom ako. Kaya sabi ko nila, Francine, kaya mayroon kayo kung saan yung pagkain, mauna na ako kain ka ako. Kaya hinawa na kumain sa office. Then after nun, balik na dito sa church, sa hub, then tinuloy ko na yung pagkita ng gawin, nag-use na ako. And yan next step ko kasi kahit pa paano, nailakas namin yung sa Victoria na yun. And yung sa youth night, ayun, may nagawa ako para sa church, may nagawa ko para sa Lord. Kaya nagpapasalamat ako doon. And yun na rin po, nung Friday po is, yun na po yung laban namin para sa laman. So, sa lakan meeting. So, ayun po, ayan. So, ayan po, laban pa kami ng Friday. And thanks God po kasi ang daming mga problema po nangyari nun. Una na po doon is kinulang yung team namin sa financial at saka sa suporta ng department namin. So, yun po yung kakulangan namin na marami nang sumuko. Yung costume ko na po yan is, ginawa po namin yan ng 3 days. No? So, isa lang po yung gumagawa niyan, isa lang po talaga yung designer niyan. Then, dalawa po kami ginagawa. So, nagpapasalamat po ako sa Lord sa buhay ng mga kasama namin na kahit napakaraming problema, ang dami na sumuko. Ayaw ko na walang magawa. Yung iba na siuwian na. And sabi ko na Friday is 2 p.m. po kasi yung laban namin. Then 10 a.m. doon na sumuko na yung iba, nagsiayawan na. And sabi ko kung ano na lang matapos yun ang ilalaban ko. Para kahit pa paano may magbunga yung paghihirap natin, sabi ko gano'n. Kaya, ayan po, thanks God, kahit pa paano natapos naman po siya and padrin ko sa kasama ko. And hindi man po pinalad na manalo, still thankful po ako sa Lord dahil binigyan na ako ng magandang experience, binigyan na ako ng mga tao na nagbibigay sa akin ng inspiration, ng motivation, na kahit ganun nga po, maraming nangyari, and still, naranasan ko, rumampa, naranasan ko pumunta dun sa harap, pakilala yung department namin. And nagpapasalamat ako sa Lord na hindi lang po yan yung nagkaroon kami ng certificate, pa rin po sa iba pa mga activities doon. Nagpapasalamat kami dahil sa lahat naman natanggap namin is hindi yung nagmula sa amin, kundi galing sa Lord. Kaya napakabuti ng Lord sa buhay namin and alam ko na ganyan din po sa inyo. Kaya yun lang po, maraming salamat at magandang umaga. Pinalad si Andre, hindi nanalo si Dirk. Huwag kang mag-alala, Dirk, ikaw pa rin ang lakan ng LC. And lastly po, tinatawagan ko si Ate Rachel para sa kanyang testimony. Good morning po sa ating lahat. Yung testimony ko po dito about sa balik sa kaibigan ko. Itong kaibigan ko po, ilang buwan ko po siyang hindi nakita dahil nag-work po siya sa golf course. Ngayon, sa ilang buwan na hindi ko siya nakita, yung first thing in the morning na sabi ko, good morning ate. Unang sabi niya sa akin, Be, gusto ko mag-church. Yung po agad yung unang sabi niya sa akin. Kasi naano ko siya yung nanginginig siya na parang excited na desperate yung itsura niya na sabik siya na umattend ng church. Sabi ko, talaga ate, saan ka magsisimba? Kasi alam ko po kung may ina-attend siyang church. Ngayon, sabi niya, gagawa natin kasi diba, every morning yan tayo
Sabi niya, gano'n, sa simbahan na pinupuntahan niya. And then sabi niya, nakakalungkot kasi, gano'n ba talaga ang mga membro ng church nagsi-cellphone habang may nag-preach, maski yung asawa ng pastor is nagsi-cellphone. Ano ba pinunta niya sa simbahan? Balik po itong taong na to, hindi po ganun kalawak ng kaalaman niya sa Diyos, pero nakikita niya yung ina-expect niya ng mga tao na sumusunod kay Lord is ang layo kumbaga, nasaan ba yung puso natin habang nasa simbahan tayo, nasa cellphone pa? So, ibig sabihin, di ba, nakakalungkot, nagiging stumbling block tayo, nagiging hadlang tayo sa mga bagong membro o gusto yung mga taong sumumapit sa Diyos na dahil mas inuuna natin yung mga makamundong bagay kaysa sa salita ng Diyos na pag nasa simbahan tayo, focus tayo kay Lord. Para yung mga ibang tao na nakita sa labas na, ay, ganun yung puso nila na kay Lord. Ano kaya yung feeling? Parang masarap ng feeling na dudugin mo. Kaya nung sinabi niya po yun sa akin, parang nagising ako, sabi ko, ay lang, nakakahiya naman kasi kung ikaw ako nasa simbahan and then nagsiselfone ako na ganyan, hindi ko alam yung kapatid ko pala sa Diyos is iba na yung nasa isip. Imbis na babalik siya sa simbahan, lalayo na lang siya kasi inisip niya, hindi naman ganun yung pananampalataya niya, hindi ganun kalalayo, o puro na siya cellphone, puro ganito na. Kumbaga, nakikita nila hindi yung kumbaga, imbis na yung bilang isang disipulo o follower of Christ, nakikita yung pagkatao ni Jesus Christ sa'yo, iba yung nakikita nila. So, at that time, sabi ko ganyan tayo, sama ka sa church namin. I-try mo. At sabi ko ganyan, kasi kung di sa simbahan na yan, hindi naman sa pag-aano, sabi ko ganyan, kung hindi ko maramdaman ang presence ng Lord, ibig sabihin, wala sila dyan. Sabi ko ganyan. Kasi, yung presensya ng Diyos na naging Holy Spirit, mararamdaman mo sa simbahan. Kung marinig mo yung tunay na salita ng Diyos, mararamdaman mo, sabi ko ganyan. Ngayon, try mo pumatin sa amin, and sana, siyempre, alam ko naman na, iba yung ma-experience mo, pero importante na maranasan mo yung presensya ng Diyos. So, as we are Christian, follower of Christ, dapat maging, ano din tayo, kumbaga, ang tawag doon, as sabi nga, Jesus, follow me. So, susunod natin si Jesus Christ, para yung mga bagong Kristiyano o yung mga gusto lumapit sa Kristiyano, isusunod sila. Kasi kung may kita nila si cellphone tayo, susunod naman si cellphone tayo sila kasi cellphone na pala sa simbahan, bakit ako papasok sa simbahan, yung si cellphone natin. So, ganun yung ibig ko sabihin, tulad ng sinasabi sa Biblia sa 1 Corinthians chapter 8, sabi ni Apostol Pablo, sabi niya to, na kung yung pagkain na yun is magtutulog kasi it's about the idolatry, kumakain sila ng pagkain na hinahain sa templo ng mga Diyos-Diyosan. Ngayon, sabi ni Pablo na kung ako ay kakain ng pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, hindi na lang ako kakain ng pagkain na yun kung yung magiging dahilan is maliliso yung kapatid ko. Dahil ako yung pagkakasal, accountable ko tayo doon.
time, makapunta siya dito, na-experience niya yung ating pagsamba, ating salita ng Diyos, at malaman niya yung kaibahan. And then, ipakita rin natin na as a Christian, we are following Christ. Thank you po, lahat ng po ito sa masalita namin. Salamat at thank you sa iyong share. And salamat po sa lahat ng mga nag-share ngayong umaga. And nabanggit po kanina ni Rander na nagkaroon po kami ng youth night day nung Monday. And marami po, mga nasa 60 po mahigit na kabataan yung 69 na kabataan po yung salamat po sa ating Panginoon. Nagpapatuloy po yung mga kabataan natin. So, ito po yung video na nagawa ng media. Pachat si parang Romel ah. Okay na to. Pachat si parang Pachat si parang Romel ah. Ano kaya to? Nagyayaya siya sa LCCC. Gusto ko sana pumunta kaso wala akong masuot. Saka wala akong Bible. Wala din akong masakyan. Iniimbitahan namin lahat ng mga kabataan, 11 years old and above, ngayong August 25, araw na Lunes, sa ganap na alas 2 ng hapon, para sa ating gaganapin na Youth Night. At saan tayo magkikita? Dito lamang yun sa LCCC! Hands up! Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Yeah. Oh, I've been born again. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave of I once lived in. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, the Spirit of the Lord is upon me. I've got resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm
muling awitan ng ating Panginoon. Dahil tunay na ang Diyos ang siyang gumawa ng lahat ng bagay. So, nararapat lamang na ating purihin ang ating Panginoon dahil tunay po na tapat ang ating Panginoon sa atin. At sa mga oras na ito, piliin natin kausapin, awitan ang ating Panginoon.
Amen. Thank you, Lord. Sound. Sound check. Sound. Good morning. Wow, thank you, Lord. At thank you sa ating worship team. Thank you, Francine, Pastor Gina, for leading us to that awesome presence of God. And thank you sa ating worship team. It's also nice to see Albert being trained by Renz. Wow. Of course, thank you sa ating mga musicians, kanila Paul, kanila Brother Romel, ayan, kanila Brother Denver, ayan. Testimonies din po natin, nakaka-bless. Happy birthday, Renze. Ayan. Mr. Cyril, thank you for your testimony. Of course, salamat din sa ating media team, napakaganda. And Brother Mark, thank you to our worship team. And I believe we are ready for God's word po. Amen. And God's message for today is why preach the gospel. At napaka-importante po nito bilang mananampalataya for us to understand this why preach the gospel. And let's just ask God's blessing first be upon His word. Yes, Lord. Father God in heaven, we come before you. We ask your blessings, O God, be upon your word that's going to be relayed to your children today. And we pray, God, for your presence, for the Holy Spirit, Lord, to convict each heart as you use your servant, Lord God, to plant the seeds of your word. At dalangin namin, Panginoon, kayo ang magpala sa aming puso, natatanggap po ng inyong salita. Hayaan niyo po kayo ang patuloy na maparangalan at maitawid po yung mensahe niyo po sa inyong mga anak. Thank you, God, and we acknowledge that apart from you, we can do nothing. Thank you for blessing your servant as you bless your children who's going to receive your word. In Jesus' name, amen and amen and amen. Why preach the gospel? And I would like to start with a data. And this data came from PCEC, from Bishop Noel Pantoja. If there's a state of the nation, there is a state of the church. At meron pong urgency, there is an urgency for us to really share or preach the gospel. For some of you who are not that much aware or who don't have 100% understanding of gospel, it is the good news. Pag sinabi pong gospel, ito po yung mabuting balita. Ito po yung pagbabahagi po ng ginawa ng ating Panginoong Jesus sa atin. Na siya po ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo para po sa ating mga kasalanan. And so, ito pong data po na to ay galing po kay Bishop Noel Pantoja na kung saan meron daw po tayong 15 or 115.8 million po na population. At doon po sa 115.8 million po na yon, nasa iilan lang po ang talaga masasabing Kristiyano, 13.6% lang po, ganun po kababa. At doon po sa 115 million na yan, meron pong nasa 13 million lang po ang mga Kristiyano. So, predominant pa rin po ang Romana Katolika, at sinasabi po na yung mga OFWs, UFW tuloy, OFWs po natin ay nasa ilan po yung kanilang, yung kanilang data, mangilan-ngilan lang din po talaga yung believers and followers of Christ, yung Christ follower, ika nga. Kaya po, why preach the gospel? Number one, I only have 3 points, and for so many reasons available, I will only share 3 major points why we need to share the gospel. And I want to serve a disclaimer, especially nowadays that AI is very prevalent. The words that I share did not came from AI. I'd rather choose spiritual intelligence than artificial intelligence. Because I believe with all my heart that artificial intelligence only informs the mind. But what we need is the heart that is being transformed.
So as a minister of the gospel, it is my fulfillment to relay God's message to you. In Tagalog po, hindi po galing sa AI yung mga tinuturo ko po. Yan po ay galing po sa Panginoon, na pagsabi kasing AI po, artificial intelligence, sa mga nanay at tatay po natin na di nakakaalam. Kasi po, dahil po sa technology, pwede mo nang i-type yun po yung sermon. In less than 1 minute, meron ka ng sermon. Pero mahalaga po yung mismo pong fresh manna o yung sinasabi pong sariwa po na mensahe mula sa Diyos. Kaya ito po yung nais na mensahe ng Panginoon. Napakaraming rason bakit kailangan po natin ibahagi ang Ebanghelyo, ang mabuting balita. At meron lang po ako number 1, 3 reasons. Number 1, because Jesus is coming soon. Ayan, pakisabi nga po yan sa katabi, parating na si Lord. Ayan, ano po. Amen. While we are busy about our needs, probably our dreams, let us always remember that the truth, this biblical truth, that Jesus is coming soon. And all these signs are already, po, out there. Lahat po ng mga signs or end time signs ay nandyan na po. Rumors of war, nation against nations, earthquakes, lahat po yan. Nangyayari na po lahat po ng mga signs ng pagtatapos ng mundo. Kaya po, mahalaga po na maibahagi po natin ang mabuting balita. Nawa, my prayer, my hope and my prayer is that when we leave this place or later, I pray that we will be convicted to share the gospel, to share Jesus to our neighbors, that we will be to the point that we are bothered enough, that not to share, we are bothered enough to share Jesus Christ. Kaya yun po yung nais ko po, ang inaasahan ko po na katapos natin makinig ng mensahe po na to, nawa ibahagi po natin ang ating Panginoong Jesus. At bakit po, one of the signs that God said, pakibasa po sa Matthew 24 verse 14. 1, 2, ready, go please. Grabe. Wow. One of the signs that Jesus is coming is when the gospel is being preached on all over the world. And nowadays, it's not hard to share the gospel because in just one tip of our finger, it can reach the other side of the world. Ngayon po hindi ho mahirap magbahagi po ng Ebanghelyo kasi po nandito na po yung teknolohiya na kung saan kapag ikaw ay nagbahagi ng salita ng Diyos, pwede na po itong makarating sa kabilang panig ng mundo. Kaya yan po yung isang hinihintay mo natin na maipangaral na po yung mabuting balita sa buong sanlibutan. This means that God is not, unfair. Everyone will have a chance to hear the gospel. Even for some of us who are worried that our loved ones are not going to church, our friends, wherever they are, God is not unfair. They will be able to have the chance to listen to the gospel. Ito po ay katunayan kasi minsan may mga mahal tayo sa buhay na hindi pa po nakakilala sa Diyos, at nag-aalala tayo sa kanila. Ito po yung sinabi ng Panginoon, hindi po siya unfair na kung saan hindi po sila makakarinig. Lahat po sila ay magkakaroon ng pagkakataon para marinig po yung Ebanghelyo. Kaya sabi ng Panginoon, sabi mismo ng Panginoong Jesus, the reward, look, I am coming soon. My reward is with me, says the Lord. And I will give each person according to what they have done. Kaya po, mahalaga po ito na maintindihan po natin na nakahanda na po yung gantimpala. Ang gagawin na lang po natin is gawin po yung ating parte. At ang sabi po ng Biblia, paano sila makakarinig o paano sila makakapangaral kung hindi sila naipapadala? Katulad ng nasusulat, napakagaganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita. Ayan. So meron po akong question. I have a question today. Ayan. Wait lang. Ayan. Sumobra ata. Ayan. Ano ba ito? Pasuyin na lang bro sa slide number 10. Ayan. Ito po, ano pong tawag dyan? Tagapagdala ng? Ayan. So that's the one who brings news or local news. How about this? Ito po, tagapagdala ng? Tagapagdala ng? Ayan.
Pakisabi nga po sa katabi, tagapagdala ka ng mabuting balita. Left and right. Yan. Okay? Yan, para ano po, no? Kasi mahilig tayo magkwento. No, we are good in sharing stories. Now it's high time for us, to share the gospel. Have we shared the good news to our loved ones, to our neighbor, to our friends within our location, to our classmates? Do we have that intention like Sister Michelle whenever she encounters a friend, her intention is for her or for that person to be brought to church? Do we have that intention? Meron po ba tayong ganong mga intention sa mga kabataan? O ang gusto lang natin ka-TikTok? Gusto lang ba natin makuha yung IG nila? Gusto lang ba natin makuha yung Facebook nila? Mag-follow sila sa atin? O gusto rin natin sila mag-follow kay Christ? Are we still here? Kaya we need to preach the gospel. Can we say amen? Kaya po yung pangalawa po, why do we need to preach the gospel? Because God wants us to be part of His saving plan. God has an ultimate, plan for humankind to be saved. Gusto niya po na magkaroon tayo ng parte at ito po ay para maligtas ang mundo at mabawasan po ang populasyon sa impyerno. It is God's ultimate plan to save the world and depopulate hell. We all know John 3:16, but we need also, I think, to give an importance on verse 17. That God did not send His Son to condemn the world, but through His Son, the world might be saved. Sabi po sa Tagalog, pakibasa po, 1, 2, ready, go please. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kaya makikita po natin yung puso ng ating Diyos Ama. Kaya po sinabi ng Diyos sa atin na huwag tayong humatol para hindi rin tayo hatulan. Kasi ang gusto ng Panginoon ay kaligtasan, hindi po kahatulan. No, God's intention is salvation. He really wants to save many souls as much as possible. And we might be asking, because I also wondered, Lord, why not send your angels? Why not send Moses and do miracles, signs, and wonders? Why not send your ministering angels and let them evangelize? For sure, people will believe. And God's answer, based on the conviction, God's answer was because we are the sinners that were being transformed by the Lord. At minsan nagtatanong po ko, bakit Panginoon, bakit di mo padala na lang sila Moses? O kaya padala mo yung mga anghel para sila po yung magbahagi ng salita ng Diyos. At alam niyo po yung naging sagot ng Panginoon, kasi tayo yung makasalanan na patuloy na binabago ng Lord. Sino po dito yung patuloy na binabago ng Panginoon? Sino po dito yung nakakaranas ng patuloy na pagpapatawad, katapatan ng Diyos sa bawat araw? Amen. Kailangan po maibahagi po natin yun. God saved us not only for ourselves, but also for us to be instruments, to share the gospel, to share God's love to other people. And there is this verse that says, I saw a great multitude. This is the great plan of the Lord, which no man could number. Sabi niya, and all of nations and kindreds and peoples and tongues stood before the throne and before the Lamb and cried with a loud voice saying, salvation to our God. Kaya bakit po natin ibinabahagi? Katulad daw po nitong illustration po na to. Ito po, hindi na po natin ito mabilang. This is a multitude, probably any man cannot can no longer number. And God wants to save as many people as possible. Kasi there's a great multitude. And I hope and I pray na hindi lang po tayo, na po yung hindi lang po tayo yung kasama doon, kundi maisama po yung iba. Amen. And I just like to use this illustration. This is one of the prisons in Quezon City. At alam niyo po, nagsisiksikan po sila. It is too populated that people or the inmates had to sleep outside. Ganyan po yung kalalagayan nila. So can you just imagine, sleeping outside every day, and for succeeding years, depending on their, sentence. That's how hard it is. Kaya isipin po natin, yung gusto po ng Panginoon, gusto niya po tayong iligtas mula po sa eternal punishment. Hindi po natin pinag-uusapan dito yung habang buhay lang na pagkakabilang ko. It is eternal. Kaya gusto po ng Diyos na magkaroon po tayo ng parte. Huwag po nating sarilinin.
Po, kung tayo po ay napagpapala sa pagpapatawad ng Panginoon, pag-ibig ng Diyos, I hope and I pray that the salvation that we have received, the forgiveness, God's grace, God's faithfulness, kindness, and generosity, I pray that it would cause us to share the gospel to other people, to share good news to other people. Why? Because God wants us to be part of His saving plan. Kaya po, alam niyo po, tandaan po natin, may pag-asa po ang isang tao na maligtas. Can we say amen po? Amen? No po, don't worry, meron lang po akong 20 to 25 minutes na mag-share. Probably matapos na po ako before that. And number 3, why do we need to preach the gospel? Because we are being commissioned by Jesus Christ. This is not just the job of our dear Pastor Roy, Pastora Joanne, Sister Jen, Brother Chris, Sister Haley, or even Brother Mark, or Sister Camille, no po, or mga leaders po natin dito po sa LCCC, yung mga nanay po nating humahayo. This is not just the job of church volunteers. This sharing the gospel, is being imparted by Jesus Christ Himself to each believer. Hindi lang po ito trabaho nila Pastora Joanne, Pastor Roy, o nila Brother Chris, nila Sister Haley, nila Sister Jen, o nila Brother Mark, Mr. Camille, lahat po ng mga bumubuo po ng leadership ng church po na ito. Trabaho po, ito po ay ipinagkakatiwala po ng ating Panginoong Hesukristo. No po, ang ibinabahagi po natin, hindi po relihiyon, kundi yung relasyon po. Gusto po ng Panginoon na ibahagi natin ang ating Panginoong Hesukristo, hindi po sa kasaysayan, kundi base po sa karanasan. Can we say amen? And I don't know why this is being shared. Maybe because some of us hasn't or did not ever shared the gospel. Maaring hindi ko po alam kung bakit po ito na ibabahagi. Baka hindi pa po natin na i-share ang ating Panginoong Jesus sa ibang tao. Kaya sabi po ng Panginoon, therefore go and make disciples of all nations. Yan po yung sinasabing go, yan po yung evangelism, tapos yung discipleship, yan po yung mga ginagawa po natin sa Bible studies po natin, yan po yung mga ginagawa po natin na trainings dito sa church. No po, yung Great Commission po, binagay po yan na mandato ng Panginoon para po ipagpatuloy po natin yung kanyang mission. At alam niyo po, darating ang time na tayo pong lahat haharap sa Panginoon. Time will come, that as the Bible says, that at the name of Jesus Christ, every knee will bow, things in heaven, things on earth, things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God. Kaya ang challenge po sa atin, sino po dito yung nagnanais po na maging representative po, ng ating Panginoong Jesus being the Lord of Lords and King of Kings? Sino po yung nagnanais po? Yung i-representa mo. Di ba minsan, we are privileged to represent, the president. A person might be privileged to represent, the king of Europe, yung monarchy. Minsan, excited po tayo dun eh. But how many of us wants to be representative, of Jesus Christ? Sino po dito yung nagnanais? Parang wala po. And I would understand, some of us would not dare to be representative. The reason why? Because we don't have compassion. It can only happen if we have compassion. I myself is guilty. When I was starting as a Christian, I don't care about other people. I only care about myself. I only care about God's provision, God's healing, God's blessing. But sharing the gospel? No. But there was a time, that God has poured out so much love in me, so much grace in me, that I cannot contain, I cannot contain the salvation anymore just for myself. Alam niyo po, dumating ako sa punto po na okay lang sa akin yung pagpapala, kagalingan, kung ano po yung kailangan ko, dahil po yung nagsisimulang Kristiyano. Pero yung pagbabahagi po ng gospel, wala po akong pakialam sa ibang tao. Pero alam niyo po, dahil po ako ay pinapatawad ng Panginoon, sa paglipas ng panahon, ako po ay nakakaranas ng kanyang pagpapatawad. Nandoon po yung habag. Kasi ito po yung sabi, when He saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed, sabi po dyan, and helpless like sheep without a shepherd. Nung nakita raw po ng ating Panginoon, yung karamihan ng tao, nagkaroon daw po siya ng habag. Tanong, question, do we feel compassion whenever we see the crowd
When we say crowd, those are the people that are addicted to alcohol, probably addicted to, pornography, those people that are addicted to drugs, to validation. Ano po yung nararamdaman po natin? Do we have a judgmental heart? Do we have a condemning heart? Or do we have a compassionate heart to reach them out? Whenever we go out, we see someone who is drunk, who is already swaying on the streets, or probably doing worldly things. Do we have that compassion? Lord, I pray that he will be reached out. And it's possible that you know that person. Maari, tayo ba, mga anak, meron ba tayong habag sa mga kaklase natin na kapag nakita natin naglalaslas, pag nakikita natin na sila ay, kapag sila ay dumadaan sa samot-saring problema, tayo ba ay merong habag na ibahagi sa kanila yung ebanghelyo? This is not just the job of a pastor. Just imagine, if you have a 1 hectare of, let's say, vineyard, and you have to reap the harvest. If one person alone will reap that harvest, that 1 hectare, it would take time. The vine or the fruit that needs to be harvested on the other corner, on the other side of that corner, will already be spoiled. Sipin niyo po ito. Kung halimbawa may 1 hektarya po ng ubas na kailangan pong anihin at iisang tao lang ang mag-aani po nun, ano po mangyayari? Bago niya po marating yung pinaka nandoon sa dulo-dulo na yon, wala na po, bulok na po yun. And people are dying. People are dying. People are committing suicide without even hearing the gospel. And what are we doing as Christians? Do we have that compassion to forgive even when they are hurting, even when they are hurting us, even when they are going through so much pain? Do we have that compassion? Because Jesus Christ, up to the point of his death, he's saying, Father, forgive them, for they know not what they do. Ang Panginoong Jesus po, nung siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, sabi niya po, Panginoon, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam na ang sweldo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. They do not know that the sin that they are committing, the salary, the wage of that sin is death. Not only physical death, but spiritual death. That whatever they do in this lifetime will affect their eternal life after this lifetime. Kaya po, kailangan po nating ibahagi. Kailangan po nating ibahagi ang ating Panginoong Jesus. And so Jesus is extending forgiveness up to his last breath. Why? Because he wants to save mankind. He wants to translate, this salvation to every church that believes in what he did. And so my question is, can you commit to share Jesus Christ? Kaya po ba nating italaga yung ating sarili? Kaya ba nating ibahagi po yung pinakasolusyon ng Diyos doon sa pinakamatinding problema ng tao, sapagkat God's absolute solution over man's greatest problem is our Lord and Savior Jesus Christ. To the point na hindi po tayo mahihiya. The reason why we don't share, because we are ashamed. That's why Paul said, I am not ashamed of the gospel. Jesus was not ashamed when he was crucified in the cross. He was not ashamed for us. Ang Panginoong Hesus po, hindi po siya nahiya na mabayubay doon sa krus para po sa ating mga kasalanan. Tanong, tayo po ba, ikinakahiya po ba natin siya? Halata po ba na Kristiyano po tayo sa ating school, sa ating neighbor, sa ating tahanan, sa ating mga kapitbahay? Sabi po ng Bible, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes. Naniniwala po ko na kung ano po yung ginawa lang po natin kay Kristo, yun lang po talaga yung mananatili. Only what's done for Christ will last. Last question, when was the last time you shared the sacrifice of Jesus Christ? Sa Tagalog po, kailan po yung huling pagkakataon na ibinahagi po natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesus? No, we were singing that song, Dakilang Katapanan. When was the last time you shared the gospel? When was the last time you shared that Jesus died for our sins?
Kailan po yung huling pagkakataon? Ano po ba yung share natin? What did we share in Facebook? Is it TikTok? Is it something that is viral? Something that a joke? Did we ever share the love of God through our Lord and Savior Jesus Christ dying on the cross for our sin? They need to know. Kailangan po nilang malaman po. Kailangan po nilang malaman yung kaligtasan na meron sa atin. Why? Sabi po sa Bible, there's a lake of fire that is waiting for them if their names are not written in the book of life. Pakibasa po sa Revelation 20:15. 1, 2, ready, go please. Tinapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Hell is real, and so is heaven. Do we only want to go to heaven and not other people? Do we have any at least concern for other souls? For them also to experience what we're experiencing here in the church? Meron po ba tayong malasakit doon sa mga taong nasa labas para naman maranasan po nila yung nararanasan po natin dito po sa simbahan? Sino po yung nakakaranas ng presensya ng Diyos dito? Amen. Gusto niyo po ba tayo lang po yun? For those of you who experience God's presence here, do we want that only for ourselves? They need to know, that Jesus was scourged. He experienced all this physical agony, emotional agony. Why? Because He wants people to be saved. Sabi po dyan, hindi na nga maaninag yung kanyang mukha sa tindi po ng hirap na dinanas niya. And so, for some of us, maybe, hindi ko alam mag-share. I don't know how to share. I don't know where to start. Then we can start. How will you share Jesus? Start with compassion. Magsimula po tayo sa habag. Kasi yun po yung sabi. Hindi po Bible school ang tumatawag. It's not Bible school. Bible school is not the one who calls a person to share the gospel. Jesus Christ Himself is commissioning us. So start with compassion. When we see the crowd, do we have compassion? When we know someone who is addicted to these things, video games, gambling, who are addicted to fame, to money, to wealth, validation, pornographic addiction, do we have compassion on them? Can we all stand po? To conclude, why do we need to preach the gospel? Because Jesus is coming soon, and we need to do our part. God wants us to be part of His saving plan. We are commissioned by Jesus Christ. Last verse po, sabi po sa John 20, verse 21. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." It's not a Bible school. It's really the Lord Jesus Christ through this church. Pakibasa po sa Tagalog before we pray. 1, 2, ready, go please. Sumainyo ang kapayapaan. Paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Kaya po, again po, sana po ito po yung matira po sa atin. That whenever we saw the crowd, whenever we see the crowd, I hope and I pray that we will have compassion on them. When we go back to our schools tomorrow, I pray that when we see our classmates, we will have compassion on them. That we will be intentional in bringing them to church. And I thank God that there are around, tama ba yun, 69 young people who attended the youth night. Palakpakan po natin ang Panginoon. Wow. And do you know, I talked to Ate Alma earlier, and there's around 84 adults, including the volunteers today. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Wow. And there are 25 kids. Meron po mga 25 kids. And we are praying that there will be more souls that will, have encounter with the Lord, and they will be saved. That they will also experience, the forgiveness of God and His marvelous presence. Let's go ahead and let us pray po. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na to. Lord, for touching our hearts, Lord, I pray that our hearts will be convicted, Lord, to share the gospel.
Lord, I pray that we will not remain in our comfort zone by not sharing, Lord God, the gospel that you have imparted to us. Dalangin ko po, Panginoon, na hindi kami manatiling komportable lamang sa mabuting balita na tinanggap po namin at binigay niyo po sa amin. Dalangin po namin na mabagabag po ang aming puso para po ibahagi po yung kaligtasan sa iba. Help us, Lord, na maibahagi po. Tulungan niyo kami, Panginoon. We cannot do it on our own. We ask for your grace, for your mercy. You are the enabler, God. You are more than able, Panginoon, to do this. Kaya, Lord, we just want to entrust to you our heart, our mind, just as you have used your servants, Lord God. I pray that you would touch our heart, touch our lips, Lord, for us to share the gospel to other people. At dalangin ko, Panginoon, kung paano niyo po ginamit ang inyong mga lingkod sa Biblia. Dalangin ko na gamitin niyo po, mabago po ang aming puso, ang aming pananalita, Panginoon, para po maibahagi po yung salita, Panginoon, yung mabuting balita sa ibang tao. Again, Lord, we're so grateful and thankful for what you have done. We're so humbled, Lord God. Such an opportunity and privilege to share the gospel. Kaya maraming salamat, Panginoon, and we just wanna bring you all the glory that you alone deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Salamat po sa salitang napakinggan. At salamat, Pastor Philip, sa magandang message. Yan. Salamat sa Panginoon na dahil nalaman natin na hindi kailangan na malaking posisyon dito sa church para mag-share tayo ng salita ng Diyos, mag-share ng yung love ng Diyos sa atin. But kailangan natin is faith, pananampalataya, paniniwala sa Lord. And kailangan natin ng biyaya na nagagaling sa Kanya para may share yung mga salita, yung mga kabutihan ng word sa atin. Ayan. Inaanyayahan ko ang lahat na umawit ulit ng isang awitin para sa ating Panginoon. Dahil tunay na lagi siyang mabuti sa atin.
ingatan mo po ang buhay namin, ang buhay ng mga tao na nandito, Panginoon. At ikaw po ang nagmamuna, ikaw po ang magbigay sa kanya ng kapayapaan, Panginoon. Ikaw po ang maghari sa puso namin, Panginoon. Pero nalalagay po sa mga pamilya namin, Panginoon, at sa mga tao wala dito, Panginoon. Ikaw po ang bahala, Panginoon. Tinataas ko po ang pangalan ng aming ng iyong anak ni Jesus. Anak, sabay-sabay po natin muli awitan ng ating Panginoon. Awitin po natin ang ating closing song and pwede na rin po tayo mag-open.